Kasama natin si Boss Bradley, ayan, manager dito sa Mitsubishi. Ayan, so kasama natin para i-check natin yung all-new Triton. First time malalaunch dito sa Mindanao. Tingnan natin kung maganda ba talaga? Maganda, boss. Siyempre. Mitsubishi yan eh. Mitsubishi lover tayo. Tara, tingnan natin. So ayan yung Strada, nakabalot pa. Ayan, Gateway. Nandito tayo sa SM Davao City. So dalawang variant to. Tingnan natin mamaya pag unveil. So yun siya, Triton. Mati-test drive natin to mamaya. Tingnan natin kung mabilis ba talaga. At big thank you ulit kay boss na sobrang busy. Yan o, daming release to. So excited tayo na makita yung bagong Triton. So ito na, yan, feel na natin. Tingnan natin. Alright, and 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ladies and gentlemen, our new Mitsubishi Triton 2024. Whoa! There you have it. That was Mitsubishi Triton 2024. So ayan, gaya nga ng nasabi ko, ito, hindi ito Strada na. Ang tawag na dito ngayon is yan, all new Triton. So sabi nila kanina sa pag-open is, yung design daw ng harap nito is concept into beast mode daw, beast mode. Tawag daw dito is beast mode na. Iba na yung grill niya. Tapos yung eto na rin, dynamic shield pa rin siya, para pa rin siya ng ano, pero hindi na siya parang matulis. Previous model nito na parang ang tulis. Dito naman siya para siyang mabilog. So pasok tayo dito sa cockpit seat ng all new Triton. So ayan, sabi ko nga na sobrang naganda na ako sa manubela nito, tri-spokes. Etong infotainment system niya naka-float. Tapos yan yung aircon vents. Ito na para siya naka-carbon. Yan, parang naka-carbon. So ito naman, meron pang pula dito. So napakaganda ng pula, oh. So ang nandito is yung GLS variant lang. Wala pa yung Athlete kasi hindi pa available, hindi pa dumating dito sa Davao. Pero mas maganda yon kasi yung makina nito is hindi na katulad dun sa previous model. Ang makina nito is all new rin na 4N16. So yung makina niya, yung sa mga GLS na tulad itong sinasakyan natin is single turbo lang siya, 184 horsepower. Tapos yun naman yung mas mataas na variant, yung Athlete is twin turbo na yun, bi-turbo na, which produces I think 204 horsepower. So mas malakas yung Athlete. So mamaya excited ako, test drive natin tong unit na to. Lahat ng generation ng Strada at saka Montero na maneho ko na. So ito try natin mamaya, tingnan natin kung ano yung nagbago sa feel kasi all new engine to, all new chassis, all new body, all new lahat. Ayan, gaya nga nasabi natin, ito yung makina. So unang-una makikita natin sa makina, sobrang iba na siya doon sa nakasanayan nating 4N unit, 4N engine, 4N15. So ito siya, 4N16 engine na single turbo. Ito yung turbo niya. Yung turbo niya parang ganun pa rin. So airbox, stock airbox. Ito niya. So ibang-iba na talagang itsura ng 4N16. Pero gaya nga ng sabi nila, beast mode daw to. Tingnan natin kung mamaya tatakbo to, tingnan natin kung beast mode ba talaga tong unit na to. Let's go! So ayan, lunch muna kami ni Boss Bradley. Ayan. Yes. So pagtapos naming lunch, doon na, test drive na tayo. So, sabi niya, susubukan na namin mamaya kung gaano kalakas yung bago, di ba? Familiar na talaga ako sa power ng 4N15 ng Strada. Malakas talaga kahit stock. Power-wise, 4N15 engine, wala akong masabi doon, malakas talaga. So kain lang kami.
Tapos test drive tayo. Let's go! So ayan na, dito na, kasama na natin sa labas yung all new Triton at iti-test drive na natin. So papakita ko muna sa inyo ulit yung kabuuan ng itsura nitong Mitsubishi Triton. So yan yung napaka-poging Mitsubishi Triton. All new to, bago lahat, bago yung makina, bago yung body, bago yung interior. Almost lahat dito nagbago na. So tingnan natin ang performance nito kung nagbago ba rin. Tingnan natin kung mas malakas yung previous generation. Pero sa itsura niya, sobrang ibang-iba na talaga yung itsura ng bagong-bagong Triton ngayon. Sa harap, ayan yung harap niya na dynamic shield pa rin, pero marami na siyang malalaki na. Ang lalaki na talaga, hindi katulad ng previous generation na medyo manguso. So ito naman siya ngayon is ang lalaki na niya, tapos masyado siyang yan, napaka-straight niya, oh. Tingnan niyo naman. Hindi siya masyadong pointy, napaka-straight niya. So yan yung stock tires niya, stock mags na 18s, naka 18s na rin siya. So mas bulky siya dito. Ang ganda na ng mga line niya dito sa gilid, oh. Tapos ayan, so hindi kasama yan, in-upgrade lang ng may-ari ng Mitsubishi Davao City. So pero ayan sa likod, napakaganda niya, mare-resemblance pa rin talaga siya nung mga nakaraang Triton, nakaraang Strada. Pero eto, napakaganda na yung taillights niya, napakalaki. So halos nilakihan nila lahat ngayon. Parang mas naging malaki to. Malaki na yung taillight, yung headlight na rin, parang mas lumaki rin. So yun, pasok tayo sa loob, check natin yung loob. Ito yung ulit yung interior niya na napakaganda ng steering wheel. Digital na speedometer. Yan yung seat belt, ibig sabihin hindi pa ako nakapag seat belt. Yan, meron siyang mga odometer settings. Dami, mas gumanda ngayon, mas dumami. Mas daling intindihin yung bagong display niya. Yan yung kanyang floating na infotainment system. Mga piano na buttons, gear selector. Tapos ayan, dito naka-carbon, oh. Carbon yung ano niya dito sa door handles. So ayan, subukan natin, tingnan natin kung anong kayang ibigay nitong bagong-bagong Triton. Maganda yung feel so far. Pero dito tayo para i-test drive siya kung malakas ba talaga, kung saan mas malakas sa kanila dun sa previous na model. Pero since stock siya, kung sa stock to stock ngayon, short pa lang naman yung natatakbo natin, matulin siya, malakas. In terms of power, nandun pa rin yung feel ng 450, napaka-torquey. So in terms of handling, parang hindi mo feel na mabigat. Parang ano niya, pero iba pa rin talaga since yung mga nadadrive natin is modified, naka-remap. Oo, ito parang may maninibago ka, pero napaka-smooth talaga ng stock. Pero yung makina ng 4N16 napakatahimik. Ang isa nga lang sabi ko nga complain is, hindi naman complain, parang para sa akin hindi ko trip is yung floating na monitor na. Pero siyempre pag bumili ka nito, masasanay ka lang naman. So maganda pa dito, kahit hindi ka naka-reverse, pwede mong on yung camera, no? Makita mo yung ano, 360 degrees. Nakikita mo si X dyan kung saan. Kita mo lahat. Caution, unpaved road. Okay din, may traction control, no? May traction control siya. So, may traction control siya. Kung gusto mong ano, tanggalin, ano mo lang, pwede man ma-off ang traction control, di ba? Siya pa yung boss. Papo? Okay lang, subukan natin. Fire. Sige, subukan natin dito. Mag-acceleration test tayo. Tingnan natin kung kaon mo. Lakas! Sa stock, ha? Woo! Hanggang dito lang.
Baon mo. Lakas. Sa stock ha. Woo! Hanggang dito lang. 0 to 100, I think nasa ilang seconds yun? 7 seconds? 7. Grabe no? At saka, ang nagandahan ko doon is, ano niya, sobrang tahimik. No? Parang ano lang. At saka hindi over torque, sakto lang yung torque niya. May karga pa ako, dalawa. Nakabody kit pa yan. Naka-body kits pa, meron pang accessory. Alright. So, there you have it mga boss, ang all-new Mitsubishi Triton. Ang masasabi ko lang after ko masubukan itong pinaka-latest na pickup dito sa Pilipinas, mas malakas, mas smooth, at sobrang enjoy i-drive. Di talaga tayo binibitin palagi ng Mitsubishi pagdating sa performance. Sa presyo naman, ang base variant nila na Triton GL 2-wheel drive manual transmission is priced at 1,204,000. At yung mid variant naman nila na GLS 2-wheel drive automatic transmission na yung sinubukan natin is priced at 1,652,000. At ang kanilang top of the line model na Athlete 4-wheel drive ay may presyong 1,985,000. Salamat nga pala kay Boss Bradley dyan ng Mitsubishi Davao Gateway Matina sa pagpapasubok sa atin ng all-new Triton. Gustong gusto ko din i-shout out ang Mitsubishi Gateway Matina, home of the best deals. Ladies and gentlemen, the all-new Mitsubishi Triton.